Eto na nga mga kaibigan, lumabas na ang kabubuan ng DOJ Secretary na si Jesus Crispin Remulla. Tapos nag-apply pa sa Ombudsman kapalit po ng magre-retiro ang si Ombudsman Samuel Martires. Kaya nyo ba na masikmura mga kaibigan na ang papalit kay Samuel Martires ay si Jesus Crispin Remulla? Kaya ba kaya niyang tapatan yung katapatan, kahusayan, at pagiging objektibo, no, ni Samuel Martires? Kaya ba niyang patunayan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ating emblem o simbolo ng katarungan? 'Di ba? Yung simbolo ng ating katarungan, isang babaeng nakapiring. Ibig sabihin po nun, wala pong kinikilingan, wala pong tinitignan na anggulo ang ating batas, ang katarungan. Yung dalawang timbangan po ay pantay. Kaliwa, kanan, pantay. So ibig sabihin, walang malakas, walang mahina, walang mayaman, walang mahirap. Walang nasa posisyon, walang nandoon sa posisyon. Pagdating po sa usapin ng katarungan. Kaya bang panindigan yan ni Jesus Crispin Remulla? Unang punto, paano naabsuelto yung kanyang anak na nahulihan po ng droga? Pangalawa, ilang beses na po na pinagyayabang ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. na mayroong mga biggest drug buy-bust operations. Pero nasaan na yung mga taong involved? Ano na po ang nangyari doon sa isang drug buy-bust operation sa Alitagtag, Batangas? Ang huli kong balita tungkol doon ay sinabi po ni Jean Fajardo na nakilala na nila yung mga taong involved doon sa droga na yon na nakasakay po sa van. Nasaan na yung mga taong yun? At itong pinakang latest, nasaan na? May nakasuhan na ba? Wala tayong alam. Nagulat na lang nga tayo doon sa Alitagtag, Batangas after few months, di ba? Sabi yung NBI mayroong nahuling nagtutulak ng droga sa loob mismo ng Malacanang. Sabi pa nga po ng iba, ang lakas naman ng loob ng taong ito at sa loob pa ng Malacanang nagtutulak ng droga. 'Di ba? Ano sa tingin ninyo? Kalain niyo 'yon, nagtutulak ng droga sa mismong Malacanang? Oh, 'di ba? So, eto guys, no, samahan niyo ako sa isang napakahaba at napakalalim na talakayan. Kinakailangan po nating makipagtalakayan, makipag-usap po, no, sa bawat isa para meron pong kokontra kung sakali. Kung meron po akong maling sinasabi at maling interpretasyon sa mga nangyayari. Okay? So, pagpasensyahan nyo na lamang dahil isa po ito sa matagal na aking analysis dahil gusto ko pong hindi maalis yung thread o yung pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Ang isa pong naiisip ko dito ay ang labanan po, no, ang labanan ng kampo ni Riza Hontiveros at kampo ni Martin Romualdez ang magiging malaking alas ng mga Duterte. Bakit? Ang labanan po kasi nila ang magiging mitsa, ang magiging tulay para sa tuluyang paglabas ni Rodrigo Roa Duterte sa ICC at tuluyang pagkalinis ng pangalan ni Vice President Sara Duterte at maitatapon, makakalimutan, mabubura ang impeachment complaint laban sa kanya. Kaya nga ang title ng video na ito ay na Martin Romualdez ka ba o na Riza Hontiveros? Alright, so samahan ninyo ako guys ha. So kung nais po ninyong matuto sa ating batas tungkol sa ating mga
jurisprudence. Nandyan po sa shopping cart ng video na ito yung Philippine Constitution. Maaari po ninyong bilhin yan sa murang halaga lamang. Siyempre, nandyan din po ang aklat na sinulat ni dating Pangulong Duterte. Nandyan po yung kanyang mga plano. Nandyan po yung kanyang pangarap sa ating bansa. Manifesto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At siyempre, yung libro na kung saan ay binibenta ngayon sa merkado, ang Salamat PRRD. Na ang layunin po ng pagbebenta ng videong ito ay maipagpatuloy pa rin po yung mga nasimulan na proyekto ni dating Pangulong Duterte. Ayan, meron pong mga ipinapatayong mga gusali po kasi ang grupo po na ito. Kaya po, tangkilikin po natin. Kasi para sa bayan po yung kanilang itinatayo. Okay? Kaninong galawan ba ang naging matagumpay? Sino sa kanila ang mas nakakatakot na maging kalaban sa politika? Yun bang tao na kung saan ay napakahusay, napaka-eksperto sa pagsulat ng mga script o kwento? Yun bang tao na napakahusay, bihasa na sa paghahanap ng mga witnesses o mga testigo? Yung mga marunong pong internalize, marunong pong mag-brainwash upang magkaroon po ng isang testigo o witness. O yung tao na kayang-kaya po niya yung magharas o manakot ng kapwa o ng kanyang mga kalaban. Yung tao na kaya pong manuhol, no, magbayad para ibagsak ang kalaban. Yung rekta na ba, yung bayaran, yung gagamitin ang pondo ng bayan mula sa mga taxes na ibinabayad nating mga Pilipino, gagamitin po niya diretso po sa bulsa ng kanyang mga babayarang mga opisyal din ng pamahalaan. So, para makamit po niya yung kanyang pursuit o yung kanyang goal. So, sa totoo lang mga kaibigan, yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment complaint laban sa kanya na all she wanted is to have a bloodbath impeachment battle, parang hindi yata ito para kay VP Sara. Ito po ay para sa kanilang dalawa, kay Romualdez at kay Hontiveros. Dahil sa tingin ko, this is the power for power. Okay, so umpisahan natin kay Risa Hontiveros. Ilan kasi sa mga executives ng Pharmally ay nakakulong dahil pinalabas po ni Risa Hontiveros na substandard ang mga medical equipments and devices. Pinalabas po niya na ang mga gamot po mula sa Pharmally ay mga expired na. So ipinagyayabang po niya, ipinagmamalaki po niya sa Senado na natuklasan niya itong anomalyang ito na ginagawa ng Pharmally. So very proud po siya na ipakita ito sa publiko. Kaya nga po naghanap po siya at nagbayad ng mga testigo, mga witnesses na magpapatunay na tama ang kanyang natuklasan. Ginamit po niya ang Senate Chamber para i-live stream ang legislative inquiry. Ayan, so mga kaibigan, ilang taon pa ang lumipas ay lumantad na ang kanyang mga binayarang testigo, binayarang mga witnesses na nagdiin po sa mga executives ng Pharmally na kung saan ay nagdadawit din sa administrasyon ni President Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, si Senator Risa Hontiveros ay nagbayad ng fake witness na naman. So, nagbayad po siya, naghanap po siya ng mga testigo na kung saan ang layunin ay idiin si Pastor Apollo Kibuloy, idamay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
at si Vice President Sara Duterte na nakita di umano ni alias Rene sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa ganitong pag-uugali ni Riza Hontiveros, nakakulong ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong at naka-freeze ang assets ng Kingdom of Jesus Christ, maging ang assets po ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinagdudusahan nito ang isang krimen na walang katotohanan, walang basihan. Bakit nga ba ipinakulong si Pastor Apollo Kibuloy? Ngayon si Duterte ay nasa ICC. Pinagbabayaran ang mga kasong ibinibintang sa kanya, ang extrajudicial killing, war on drugs program. Ang ating Vice Presidente naman ay nahaharap ngayon sa kaso, no? Through impeachment. Alright? So, pangatlo, mga kaibigan, na gawain nitong si Senator Riza Hontiveros. Si Congressman Jing Paras ay nagsampa po ng criminal case against Senator Riza Hontiveros for kidnapping minor o sa pagtatangkang kidnapin ang ilan sa mga witnesses na magte-testify, magsasalita. At nakita din nila di umano kung paano pinatay si Kian de los Santos. Di ba mga kaibigan? Yung maghahanap ka ng pekeng witnesses, kunyari ay natunghayan mo kung paano pinatay si Kian de los Santos. Yung gagawa ka ng kwento upang idiin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil may kautusan po si dating Pangulong Duterte noon habang kainitan po ng programang War on Drugs. Ang sabi po ni President Duterte sa mga otoridad, hulihin ninyo ang mga kriminal. Ikulong ninyo ang mga kriminal. Kapag nanlaban, patayin ninyo. So, kung titignan po natin at babasahin ang ating saligang batas, maliwanag po na kapag ang otoridad ay rumisponde at nanlaban po yung mga tao na kanilang huhulihin, karapatan po nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Yan po ay malinaw na nakapaloob sa batas at tinatawag po itong justifying circumstances. It is a form of self-defense, mga kaibigan. Ngayon, ang pagkamatay po ni Kian de los Santos na ipakita po sa publiko, civilian, inosente. Bakit pinatay? Ang sabi po ni Pangulong Duterte, wala akong iniuutos sa inyo na patayin ang mga taong inosente, mga walang sala, mga sibilyan. Dahil ginawa ninyo yan, hindi ko kayo ipagtatanggol, hindi ko kayo tutulungan, hindi ako makikialam. Ano po ang nangyari doon sa 3 pulis na pumatay at bumaril kay Kian de los Santos? Nakasuhan po ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang 3 pulis na iyon. So dyan po pumapasok yung guilt is personal. Ibig sabihin, hindi po maaaring ipasa ang isang krimen kung hindi naman po talaga ito iniuutos at hindi naman po pwedeng akuin ng nag-utos ang isang krimen
kung wala po ito sa kanyang kautusan. Ang Pangulo po ay responsibilidad na pangalagaan ang katahimikan ng ating bayan, seguridad ng mga Pilipino at ng buong bansa. Katungkulan po niya lahat yan. Responsibilidad po niya na mag-isip at gumawa ng paraan upang iligtas ang mga Pilipino. Ngayon, ang mga kapulisan din, ang mga otoridad, ay mayroon din pong responsibilidad. No? Alam po nila ang kanilang trabaho. Inutusan sila ng Pangulo pero hindi po kasama sa utos nila na patayin ang inosente. Therefore, guilt is personal. Sino ang gumawa ng krimen, siya po ang mananagot. Yun po ang ibig sabihin ng guilt is personal. Okay? So, sa nakikita natin mga kaibigan, there is really a pattern. There is a significant pattern that Senator Risa Hontiveros is such kind, no, of a person, a politician who is doing such kind of dirty tricks in politics to destroy her opponent. Diba mga kaibigan? May pattern, diba? 3 cases yon na nakita natin. Kailangan niyang magbayad at gumawa ng kwento. Trabaho niya. In fairness naman kasi, di ba, sa likod ng pagiging malumanay na pagsasalita ay nandoon ang pagiging demonya. Di ba, napaka-demonya talaga. May ibubuga rin pala, kumbaga, sa larangan ng kademonyuhan. Kumbaga, madali silang makakapasok sa impyerno ni Martin Romualdez. Kasi pasok sa banga ang kanyang kademonyuhan. So, siguro hindi na niya kailangan kumatok pa sa impyerno, di ba? Pag nakita na siya na papasok na doon, naglalakad na sa bulwagan, kusa nang magbubukas yung impyerno kasi pasok na pasok sa banga itong si Risa Hontiveros. Martin Romualdez, on the other hand, with the administration of the President Bongbong Marcos Jr. Siyempre, meron din itong kakaibang galawan, meron din itong kakaibang diskarte para sa kanyang pansariling ambisyon. Ayan. So, bahala din siya kung ano yung kanyang mga naiisip, kung ano yung kanyang plano para sa kanyang career o political career. The government through the lower house ay ginamit as a venue for fake legislative inquiry. Quadcom was created. They started to conduct a legislative inquiry, pero ang topic ay iisa lamang. Ang dapat pag-usapan at talakayan sa Quadcom ay isa lamang. This should be all for and about the Duterte. Meaning to say, tungkol kay former President Duterte at tungkol kay Vice President Duterte lamang dapat ang maging highlights ng mga legislative inquiry na gagawin ng Quadcom. So, siyempre, kasama na po dyan yung dalawang maiinit na issue. War on drugs of the former President Rodrigo Roa Duterte and of course, the confidential fund of the Vice President Sara Duterte. Sa dalawang bagay na ito lamang umiinog at umiikot ang kwento sa loob ng Quadcom, di ba? War on drugs lang at confidential fund yung kwento sa loob ng Quadcom. Di ba, napakagandang kwento ito. Na ang layunin po ay sirain, wasakin ang imahe, kredibilidad ng mga Duterte sa publiko. Kailangan isipin ng mga tao, itong mag-amang ito ay walang kwentang tao. Kasi mga kaibigan, ito sasabihin ko, kung ang layunin po
nila ay makapag-isip ng mga saligang batas na isusumite tungkol sa paggamit ng confidential fund. E di sana lahat po ng ahensya ng pamahalaan na mayroong confidential fund, yun dapat ang imbitahan nila. 'Di ba? So, alam naman natin yan na hindi lang naman Office of the Vice President yung mayroong confidential fund, napakarami po yan. So at the start of the inquiry, they clarify that the purpose of the inquiry on confidential fund was to be able to legislate, think, draft on how to regulate the proper and rightful use of the confidential fund. Ngunit paano nga ba makakapagsumite ng mga panukalang batas kung iisang ahensya lang naman ang kanilang pag-aaralan? 'Di ba? So dapat inimbitahan din nila ang ibang ahensya ng pamahalaan dahil itong mga iba't ibang ahensyang ito ay iba-iba po yung kanilang mandato, iba-iba po yung kanilang tungkuling ginagampanan sa gobyerno. Iba-iba rin po yung target ng mga beneficiary ng mga ahensyang ito ng gobyerno. Halimbawa, ang trabaho po ng presidente mas malawak, mas malalim. Di ba? Mas mabigat yung responsibilidad ng pagiging pangulo. So, gagamitin po niya yung confidential and intelligence fund into something na kung saan ay mapoprotektahan ang buong bayan, ang buong bansa, ang Pilipinas, at syempre, ang mga Pilipino. 'Di ba? Iba-iba po yung pamamaraan nila ng paggamit ng confidential fund. So, ganun din naman po yung trabaho ng Department of Interior and Local Government sa pamumuno ni John Vic Remulla. Iba rin po yung trabaho ng Department of Justice sa pamumuno naman po ng kanyang kapatid na si Jesus Crispin Remulla. So magkakaiba po yung paraan po ng paggamit nila. And in order to make sense and make it in order at para mas maging maayos at maging malinaw, no, ang paraan ng paggamit ng confidential fund, dapat ay magkaroon po sila ng alituntunin, mga gabay, mga pamamaraan, yung centralized ba o yung holistic yung approach kung paano gamitin at kung paano i-liquidate yung confidential fund, na kung saan ay napapanatili yung confidentiality of certain information and at the same time na ipakikita sa publiko yung mga kinakailangang ipakita upang mas maging transparent po ang mga ahensyang ito. 'Di ba? At syempre, magkaroon po sila ng tinatawag na highest level of accountability. Yung tipong kaya po nilang ipangalandakan, ipagsigawan sa buong mundo. 'Di ba, sa bansa, sa mga Pilipino, that hey, this is how we used the confidential and intelligence fund of the office. This is the liquidation report of our office. Yung mga ganon. And in this sealed envelope, this contains the confidential information which are kept for future purposes. 'Di ba? So kung ganun po yung kanilang gagawin, dapat lahat ng mga opisina na mayroong confidential fund yung iimbitahan. But this case is 100% different.
Ang kanilang pinirito, ginisa sa Quadcom ay ang mag-amang Duterte lamang. And they started to show the whole year of 2024 para ipalabas yung tinatawag nating teleserye of lies. Pero at the end of the day, hindi po sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay na siraan ang vice-presidente, pilayan ang vice-presidente. Pahinahin ang loob ng vice-presidente. Kaya humantong sa mas komplikado ang sitwasyon ngayon, mga kaibigan, na kung saan ay sila ang gumawa ng mga panggigipit na ito sa mga Duterte, but at the end of the day, sila ngayon ang nalalagay sa alanganin. Upang hindi mapahiya at hindi masira yung mga diskarte na kanilang ginawa o inumpisahan, ay pinalawak na lamang nila ang kwento. Kumbaga, nagkaroon ng Season 1, Season 2, Season 3. Kasi kapag hindi nila ginawa yan ng paraan, tepok ang lamok. Diba? So, kailangan nilang panindigan. So, kailangan nilang palawakin ang kwento at kailangan nilang imbitahan na itong mga tao ni VP Sara Duterte. So, para kunya-kunyari, meron silang mga investigasyon at basihan sa kanilang mga naiisip. So, idiniin nila ang mga ito at kinuwestiyon para palabasing magnanakaw nga ang vice-presidente. Ginalit at ginipit nila yung tao hanggang sa magalit, magpuyos sa galit. Sino ba naman ang hindi magagalit? Sino ba naman ang hindi mapapamura? Kung ang iyong chief of staff, kung ang iyong mga tauhan ay ginigipit na, sinisira na sa publiko. Hindi naman mga politiko yung mga ito. Hindi sanay sa publiko. Hindi sanay sa scrutiny ng mga tao. Ang mga taong ito, mga kaibigan, ay nagtatrabaho lamang sa isang opisina. At hindi po kailangang ipakita sila sa publiko. Pero bakit yung mga witnesses na kinukuha? Naka-face mask, nakapiring. Pero itong mga taong ito na sinisiraan, widely open ang mukha. Nakapokus pa ang camera. Diba? Na para bagang binubuyang-yang ang pagmumukha. Para bagang kulang na lang sabihin nila, itong taong ito, si Zulaika Lopez, itong taong ito, si Attorney Powa. Yung mga ganyan. Tandaan nyo na itong pagmumukha ng mga taong ito. Parang ganun ang gusto nilang palabasin. Pero yung mga testigo na pinapaharap nila upang siraan at wasakin ang mga Duterte ay nakapiring. Naka-face mask. Ni hindi mo makilala. Hindi mo nga alam kung ito ba ay totoong nagsasalita o ito ba ay may nagdidikta, may nagbo-voice over lang. Di ba? Nakagaya po ng inyong napapanood. Voice over lang po ako, ha? So, sino ang hindi magagalit doon? Kaya nga sinabi ni Vice President Sara Duterte, kapag siya ay pinatay, may kausap na siyang tao, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. Kinasuhan kaagad nila si VP Sara for grave threats and inciting to sedition. Wala po yun. Kinakailangan mong alamin ang konteksto ng naging pahayag ni VP Sara. Nasaan doon ang elemento na nag-i-incite siya ng sedisyon? Meron ba doon panghihikayat sa mga tao na sumama sa kanilang grupo, maniwala sa kanilang grupo, patayin natin si BBM, si Liza Araneta, si Martin Romualdez? Meron bang panghihikayat doon sa sinabi, doon sa naging pahayag?
ni Vice President Sara Duterte? Nasaan doon ang elemento ng grave threats and inciting to sedition? Wala po akong nakikitang elemento. Di ba? So sa kabila ng mga panggigipit na ginawa nila ay nagiging matatag, nananatiling matatag, matibay, buo ang loob. Si Vice President Sara Duterte. Pangalawang senaryo. Scene number 2. Sa Kongreso. Tinangkang patahimikin ang mga supporters ng mga Duterte. They have created TRICOM and invited vloggers and influencers upang tanggalan, alisan ng boses ang mga Duterte. Saan ka kasi nakakita? Napakahuhusay, napakatatalino ng mga influencers, ng mga vloggers na ito na talaga namang naniniwala sa mga Duterte. Talagang kitang-kita mga kaibigan ang kanilang husay, ang kanilang galing. Hindi lamang personal na opinion yung kanilang mga pinagsasabi sa publiko sa kanilang social media platforms. May laman talaga, may punto talaga. Kaya, para mapatahimik ang mga ito, binuo nila yung TRICOM. And as you can see, nakapokus sila. No, yung grupo po ni Riza Hontiveros at Martin Romualdez. Ang kanilang focus, alisin sa landas nila si Vice President Sara Duterte. Dapat panghinaan ito ng loob. Dapat mawalan ito ng makinarya. Dapat mawalan ito ng resources dahil magiging malakas sa 2028 presidential election itong si Vice Presidente. So, ang layunin po ng TRICOM, i-contempt. I-contempt po itong mga influencers and vloggers. Habang dinidiin ni Riza Hontiveros ang mga Duterte sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga fake witnesses, pag-iimbita at pagbabayad ng mga fake witnesses upang makabuo ng mga fake stories. Pinakialaman ba ng gobyernong ito ang grupo ni Riza Hontiveros? Pinagsabihan ba nila at sinabihan ba nilang, Riza Hontiveros, maghunos dili ka sa ginagawa mo. Tantanan mo ang mga Duterte. Meron bang ganun, mga kaibigan? Malaki kasi ang papel ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa kandidatura ni former President Duterte. Gamit din kasi ni PRRD yung eroplano ng Kingdom sa tuwing uuwi ito sa Davao. So sa madaling salita mga kaibigan, napakalaking tulong po ng Kingdom of Jesus Christ sa mga Duterte. Malaking bagay po ang grupong ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang bagay na kinatatakutan ng kanilang mga kalaban. Takot na takot po ang grupo ni Marcos Jr., Martin Romualdez, Riza Hontiveros. Dahil ikaw ba naman magkaroon ng 7 milyong miyembro, di ba? Malaking agwat po ito. Malaking advantage po ito. Okay? So kayang-kaya kasing ipanalo ng Visayas region, ng Mindanao region, ang mga Duterte. Siyempre sa tulong po ng Kingdom of Jesus Christ. Kayang-kaya rin po kasi nilang ipanalo ang kahit sinong kandidato. Kasi bukod po sa KOJC, nandyan din po ang Iglesia ni Cristo. Hindi naman po lahat ng Katoliko ay ayaw sa mga Duterte, di ba? Hindi po lahat. Hindi rin po lahat ng nandito sa Maynila o Metro Manila o Luzon ay ayaw kay Duterte. In fact, masasabi nating
Luzon, Visayas, Mindanao ay Duterte country. Di ba? So dahil dito mga kaibigan, kinakailangan nilang pilayin ang kingdom of Jesus Christ upang hindi ito makagawa ng paraan upang matulungan ang mga Duterte sa kanilang mga kandidatura. So, they have freezed the assets of the kingdom at syempre yung mga assets ni Pastor Apollo Kibuloy. In fact, during the campaign period, hindi nga nila pinayagan si Pastor Apollo Kibuloy na mangampanya ng sarili niya, diba? Wala, ganun din po si Duterte, walang ganun. So ngayon, PRRD is now in the ICC and the Vice President is facing an impeachment complaint. The administration, feeling nila safe na sila. Feeling nila nagtagumpay na sila. Dahil nagawa nilang pilayan ang Vice Presidente. Ipinakulong, ipina-freeze ang assets ng KOJC, dinala sa ICC si dating Pangulong Duterte. Akala nila panghihinaan ng loob si BP Sara. Pero nagkamali sila. Dahil habang ginaganito, kinakawawa nila ang mga Duterte, mas lalong tumataas ang kredibilidad, ang trust rating ni Vice Presidente. Diba? Mas lalong lumalakas yung probability na mananalo talaga si VP Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Bakit? Sa mga napanood natin sa Quadcom, sa Senate probe ni Senator Amy Marcos during the Senate Legislative Inquiry na ginawa po ng Committee on Foreign Relations, nakita natin yung mga lapses ng administrasyon. Nakita natin yung mga hindi maipaliwanag na ginawa ng administrasyong ito sa ating bayan. Ano-ano tong mga krimen na ginawa ng administrasyon? Konti lang to guys, dalawa lang. Pero kayo na po yung magdagdag. Ang mali at hindi makatao at makatarungang pagpapakidnap kay former President Rodrigo Roa Duterte na may mga lantarang patunay o ebidensya, mga testigo. Saksi ang buong mundo sa pagkakadakip kay dating Pangulong Duterte. Saksi ang buong mundo sa naging pag-amin ng ilan sa mga cabinet officials ng Pangulo. Ang pag-amin po ni John Vic Remulla. Ang pag-amin po ni Jesus Crispin Remulla. Pag-amin ni Nicolas Torre III, Romel Marbil, Marcos Lacanilao, at ilan pa sa mga opisyal. Panoorin po ninyo yung ilan sa mga interviews ng Bilyonaryo.com. At syempre, yung pinakang mahalaga ay yung Senate probe ni Senator-elect Amy Marcos. Nandoon po yung mga ginawa pong irregularidad ng administrasyong ito ni Marcos Jr. So, siyempre, pag sinabing administrasyon, kasama yung Kongreso, kasama yung mga galawan ni Torre III, Romel Marbil, at yung magkapatid na Remulla. Pangalawa, ang malawak at pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas ay nakadokumento sa General Appropriations Act of 2025. Iisang dokumento lamang kung iisipin natin mga kaibigan, pero ito po ay maaaring ikapagpabagsak ng ekonomiya ng ating bansa na kung saan tayong mga Pilipino ang kawawa. Mga mahihirap, mga middle class na mga Pilipino ang kawawa. Kahit po halimbawa tayo, ako may trabaho, pero kasama po tayo sa maaapektuhan nito. Dahil kumikita lang naman tayo,
mula doon sa trabaho natin. Hindi po kagaya ng mga mayayaman na may nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. So hindi po sila apektado. Tayo po, nasa lower middle class ang apektado. Sa ngayon mga kaibigan, maaawa ka na lamang sa mga Duterte. Diba? Nakakaawa talaga. Promise. Ito pala ang kabayaran sa kanilang mga katapatan. Ito pala ang kabayaran sa mga bagay na kanilang ginawa para sa ikabubuti ng ating bayan. Nasaan na ang mga puwersa at mga taga-suporta ni Tatay Digong? So isa-isahin natin ang mga magagandang bagay na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aminin nating naging tahimik ang bansa noong panahon ni Tatay Digong. We are safe na umuwi kahit 10 oras ng gabi. Free from rapist, free from holdupper, free from kidnapper, free from any form of harassment and crimes. Diba? Malaking bagay po yan mga kaibigan. Pangalawa, naitayo natapos ang Skyways na naging magandang proyekto po para mas maging mabilis ang kalakalan ang transportasyon. Nagawa at napakinabangan ito lalo na noong panahon ng pandemya noong COVID-19. Paano kasi maihahatid ng mas mabilis ang mga medical equipments and medicines kung wala ang mga Skyways? Paano nadadala sa karatig lugar ang mga kababayan nating nag-aagaw buhay kung wala ang mga Skyways na ito? Number 3, mga malalaking negosyante ay napilitang magbayad sa gobyerno. Binayaran po nila ang kanilang utang na ilang taon na pong nabinbin. Patuloy silang kumikita, pero ang ating bansa ay hindi kumikita sa kanila. So nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, wala pa nga pong isang buwan, nagpahayag ng magbayad ng mga utang ang ilan sa mga opisinang ito. Naging matino ang mga mapagsamantalang korporasyon. So binangga po ni Duterte ang grupo ng mga businessmen. Alam niyo na po kung sino yung mga yun. Pang-apat, ilang mga drug dependents ang nakapanumbalik sa komunidad at nakapagbagong buhay. Ito po ang layunin at ang dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang mga drug dependent na mga kababayan natin, mga kabataan, ay makapanumbalik at makabalik ng maayos sa komunidad. Tanggapin ng komunidad. Kaya po, nagtayo ng drug rehabilitation centers sa iba't ibang panig ng bansa to accommodate itong mga kawawang mga dependent sa droga. Nabawi po ang Marawi City sa kamay ng mga NPA o mga teroristang grupo. Ika-6, nakaligtas ang mga Pilipino sa mga sakuna at sa pandemya sa loob ng higit 2 taon ng pananatili natin sa ating mga tahanan. Pang-7, marami po sa mga kabataan ang nakapag-aral dahil sa pagpirma po ni Pangulong Duterte sa Free Tuition Fee Act. Alam ko yan dahil may mga pamangkin ako, may mga kapatid ako, at bilang isang guro, academician, professor, ay alam ko po ang proseso. Paano nga ba nagiging free tuition fee kahit sa mga private schools? At pang-8 mga kaibigan, naipalibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sa loob kasi ng 3 dekada
Alam naman po natin yan. Inamin din po yan ng mga Marcoses na marami na po silang kinausap na mga past presidents. Nakiusap po sila na ipalibing ang dating Pangulo, pero hindi po nagawa. At yun po ay nangyari lamang noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang mga bagay na ito at ilan pa ang ginamit ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. upang makapambudol ng mga Pilipino. Ginamit ang pangakong continuity of the Build, Build, Build programs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Binuo at tinawag ang tambalang Bongbong Marcos Jr. Sara Duterte. Tinawag po nila itong Uniteam. Nanggigigil talaga ako eh. No, binuo nila yung Uniteam na ito upang mas maging malakas si BBM. Kahit na nandyan po si Riza Hontiveros na nagpamudmud pa ng aklat, never again to Marcos. O, di ba? Nagpamudmud pa si Riza Hontiveros ng libro na yan. So, yun lamang mga kaibigan. Sa unang bahagi ng pagsira sa mga Duterte, pinabayaan ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. at Martin Romualdez ang mga hakbang, ang mga galawan ng grupo ni Senator Riza Hontiveros. Winawasak kasi ni Riza Hontiveros ang lahat ng mga resources at mga posibleng makatulong kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte. Sinisira po niya. Okay? So, isa po dyan, siyempre yung sirain yung Kingdom of Jesus Christ. Buwagin ang grupong ito. Siyempre, kasama na po dyan si Pastor Apollo Kibuloy. I-freeze yung mga assets. Pag naka-freeze na kasi, hindi na makakatulong ang KOJC sa mga Duterte. So, siyempre, kasama din sa grupo ni Senator Riza Hontiveros, itong sina Laila de Lima, Attorney Cristina Conti, yung ICC Assistant Counsel, ang ICC Accredited Lawyer na si Joel Butuyan, at yung attorney din si Shell Jokno. Ginamit po nila ang War on Drugs campaign o program ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang baligtarin ang mga resulta nito. Sa halip na success ng programang ipakita ay yung lapses binaligtad po nila. Okay? Pinalabas po nila na masama ang naging bunga ng war on drugs. 'Di ba? Sa totoo lang mga kaibigan, sa record po ng ICC, only 43 is reported case of extrajudicial killing. And it was just an alleged crime. Mga alleged crimes lamang po ito. Ibig sabihin, mga akusasyon, mga kuro-kuro, mga bintang pa lamang. At pangalawa, kung babasahin po ninyo yung warrant of arrest against the former President Duterte, itong mga krimen na ito, ang nakalagay po doon, co-perpetrator lamang at hindi po mastermind si dating Pangulong Duterte. So dahil nga ang administrasyong ito ni President Marcos Jr. kasama po ng kanyang matalik na alipores at kasabwat na si House Speaker Martin Romualdez at ilan sa kanyang mga cabinet officials, ay nakafocus po sila sa pagwasak sa kanilang kalaban sa politika. Naging one-sided po sila. No? Nakipag-sabwatan po sila sa grupo ni Riza Hontiveros. Ito po ay para bumagsak si Duterte. So, pinabayaan nila itong mga dilawan na ito, itong mga pinklawan na ito sa kanilang mga diskarte. Bahala kayo dyan. Anyway, tuwan-tuwa naman ako. Anyway,
Ang binabagsak nyo naman ay mga Duterte. So, hindi na kami mahihirapan pa, di ba? So, ganito po yung nakikita kong naging estado ng gobyernong ito, no? Habang winawasak po ni na Riza Hontiveros ang mga Duterte, pabor po sa kanila. Kaya pinabayaan po nila. Okay, pabor po sa administrasyon itong mga ginagawa ng Dilawan o Pinklawan. So dahil nga nakapokus lang sila kay Duterte, ito ang dahilan kung kaya nakabalik sa politika ang ilan sa mga Pinklawan o Dilawan. Dahil nga ang tingin ng mga tao, itong si Marcos Jr., itong administrasyon ni Marcos talaga, ang pinaka walang kwentang administrasyon, pinaka-demonyo. Dito po nakikita natin kung gaano ka-traidor na tao itong si Marcos. Traidor sa bayan, traidor kay Duterte. So yan po yung tingin ng maraming tao ngayon, di ba? Napaka walang hiya nitong si Marcos Jr. So hindi na nakita ng tao na demonyo rin pala itong mga Pinklawan na ito. Hindi po nila yun nakita. So ang nakita ng mga tao, buwisit itong si Duterte. Kitang-kita natin. Kasi siyempre, may mga kababayan tayo na nakikita nila. Ako, ang galing ni Marcos. Nagawa niyang banggain si Duterte. Nagawa niyang pasinungalingan itong mga ginagawa ni Duterte. Ang galing niyang leader. Di ba? Sabi ng mga tangang supporter ni Marcos. So, siyempre, hamahanga yung mga tao. So, merong galit kay Duterte, merong nagagalit kay Marcos Jr. 'Di ba? Meron nagagalit sa administrasyon na hindi na nila nakita. Demonyo rin pala itong Pinklawan na ito. Demonyo rin pala itong mga grupo ni Riza Hontiveros. So, dahil wasak na ang pamilyang Duterte sa kagagawan ng Quadcom, maraming mga na-brainwash ang pag-iisip. So, salamat sa Quadcom dahil nakikita namin na kinawawa pala talaga ni Duterte yung mga Dilawan. Diba? Ganyan yung mindset nila eh. Kawawa naman si Leni Robredo. Kawawa naman itong ibang mga Dilawan. Kinawawa nila si Laila de Lima. O, di ba? Ganyan yung iniisip ng maraming tao. So, sinasabi nila, totoo pala yung sinasabi ni Riza Hontiveros. So, yung ganyan po yung naging mindset. So, parang lumalabas na talaga namang tiwaling opisyal ng pamahalaan ang mga Duterte dahil sa Quadcom. So, at the end of the day, nakapasok po si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at ilan po doon sa mga kakamping party list. Yung mga kakampi po nila na party list. Di ba? So, pasok na sa banga. Nabubuhay na uli ang mga galamay ng Dilawan at Pinklawan. Dahil dyan ay unti-unti nilang pinaiingay si Senator Riza Hontiveros. Hanggang sa ipinahayag po ng kanyang kampo na malaki yung posibilidad na maging natatakbo sa 2028 presidential election si Riza Hontiveros. Di ba? Akala nila mabango na yung visit na ito. So, mabango si Riza, di ba? Lalo pat isa sa mga maiingay sa Senado, sa loob ng Senado, very proud siya. Gagawa po ako ng paraan, sisikapin ko pong patunayan sa inyo, na ganyan-ganyan siya na kailangang litisin, kailangang pagbayaran ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga ginawa sa bayan. Kailangang matuloy ang impeachment. Hindi po tama ito. Diba? Kaya gustong-gusto po niyang ma-impeach si VP Sara. Very vocal po siya dyan. Kaya nga nung niremand po yung articles of impeachment, galit na galit ang punyeta. So,
Bakit gustong-gusto niya na ma-impeach si VP Sara? Dahil si VP Sara ay matatag at mas lalong nagiging malakas na kalaban nila sa 2028 presidential election. The final step towards their winning peace was to perpetually remove the Vice President for all the government offices. Kailangan pong hindi na makabalik, hindi na po makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno si VP Sara. Yan po yung kanilang goal. Yan lang naman kasi yung gusto nila. Hindi naman nila balak ipakulong. Wala rin silang balak singirin si VP Sara. Wala rin silang balak pagbayarin sa mga krimen itong si VP Sara. Kasi wala naman silang maikakaso kay VP Sara. Wala rin naman silang maipakitang ebidensya kung dadalhin nila ito sa korte. Wala. Kahit na sinangkot nila sa war on drugs at doon sa extrajudicial killing na tinatawag, ay hindi po sapat yung ebidensya na yan. So sa madaling salita, kung dadaanin po nila sa legal na pamamaraan, ay wala po silang magagawa dahil wala silang ebidensya laban kay VP Sara. And the only way para mawala sa kanilang landas si VP Sara is to remove her from the government offices. Perpetually, dapat hindi na ito makatakbo pa sa anumang opisina ng gobyerno. Okay? So sa impeachment kasi mga kaibigan, hindi naman kinakailangan ng ebidensya dito eh. Sa totoo lang, sinasabi na ito ng lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, mga abogado outside and inside the government. Impeachment is a number process. It is a number game. Kitang-kita naman natin sa Kongreso, di ba? Kitang-kita natin sa Kongreso. Nagkaroon ba sila ng deliberations, pag-uusap, pag-meeting o kaya hearing? Inassess ba nila yung articles of impeachment laban kay VP Sara? Napanood ba natin yun? Meron ba tayong napanood? Wala akong nakikita. Wala akong nalaman. Nagulat na lamang ako noong February 5, 2025, in less than 6 hours. Nagulat na lamang ang buong bansa. Iniakyat na nila sa Senado yung impeachment complaint. Very proud po sila na nagkaroon ng signature 215 congressmen votes and signed to impeach the Vice President. Eh kasi sa impeachment, bayaran mo lang itong mga kongresistang ito ng 150 million each. At pangako na magkakaroon ng maraming programa habang sila ay kongresista. Pumirma ka lang, may 150 million ka na, tapos mananatili ka pa dyan sa posisyon mo, mananalo ka pa sa susunod na eleksyon, magkakaroon ka pa ng maraming programa, magkakaroon ka pa ng maraming pera, pumirma ka lang sa impeachment. At yun ngayon nangyari, mga kaibigan. Pinagbibintangan ng gobyernong ito na nilustay ni Vice President Sara Duterte ang kanyang 125 million confidential fund. Pumikit kayo mga kaibigan, 125 million lamang po yan. Kumpara po sa 150 million bawat isang kongresista na pumirma to impeach the Vice President Sara Duterte. 150 million multiplied by 215 to 240 congressmen who signed the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. More or less po, 36 to 40 billion pesos. 150 million times 240. How much is that? Sa isang congressman pa lang na ginamit, na binayaran, sobra na kaagad sa 125. Tino-question ninyo yung 125 million?
Samantalang hindi ninyo nakikita yung 150 million na bayad sa isang kongresista. Di ba, mga kaibigan? Gigil ako eh. Now, lumabas na ang mga witnesses na binayaran ni Senator Riza Hontiveros upang siraan si Pastor Apollo Kibuloy. Siraan, wasakin, si former President Rodrigo Roa Duterte ipatapon sa ICC. Ganun din po si Vice President Sara Duterte. Kasuhan sa iba't ibang korte sa Pilipinas. Kinasuhan sa Ombudsman, kinasuhan sa NBI, pero hanggang ngayon ay hindi umuusad. Dahil wala po silang ebidensya. Ngayon ay lumabas na sina alias Rene, VJ Almera, etc. Do you think si Pastor Apollo Kibuloy ang gumawa ng paraan para makonsensya at bumaligtad itong si alias Rene, VJ Almera at iba pa? Kaya ba bang bayaran yan ni Pastor Apollo Kibuloy gayong naka-freeze ang kanyang mga assets? O kaya naman si PRRD o si Vice President Sara Duterte? May oras pa ba sila para pabaligtarin yung statement ni alias Rene? Meron pa ba silang pera para maasikaso? Yung kanilang tatay, hindi na nga nila mapalabas sa ICC. Dahil mismong gobyernong ito ang nagbabayad sa ICC para hindi palabasin si dating Pangulong Duterte. Di ba mga kaibigan? Vice President Sara Duterte once said, si Martin Romualdez ang tipo ng tao na hindi sumasali at hindi sanay sa mga pa-contest. Gusto niya wala siyang kalaban lagi. Example, si Nene Bacale na pinadisqualify niya. Given that Nene Bacale is not qualified because she's not a registered voter sa Tacloban. Nasaan na yung dalawa pa nilang kalaban sa Tacloban? Bakit biglang naglaho? Biglang nawala? At wala nang nakita doon sa final list ng kalaban ni Martin Romualdez. Nasaan na yung dalawang yon? Ito kaya yung sinasabi ni VP Sara na hinaharas, tinatakot, o kaya binabayaran upang umurong at hindi na maging kalaban pa ni Martin Romualdez? So, it's very clear mga kaibigan. Kahit nga nitong nakaraang eleksyon, alam natin lahat ng mga Duterte allied na mga politiko mula sa mayor, vice mayor, congressman, gobernador, party list, lahat po ng allied ng mga Duterte, pinapadisqualify po nila sa tulong ng isang hunyango sa Commission on Election. Sino po yung hunyango na yun? Yung parang kwago yung mata, yung malaki ang mata na bilog. Oo, sino yun? Kayo na pong bahalang maghumusga. Ayokong bumanggit ng nangaasar lamang ako, baka ma-high blood ako dun eh. So, now, kung tatanungin ko kayo, who is behind sa paglabas ng mga bayarang witnesses na ito ni Senator Riza Hontiveros? And now, sino ang magwawagi sa labanang Riza Hontiveros at Martin Romualdez sa kapangyarihan? Isa lamang po kasi yung pinaglalabanan nila, maging Pangulo. Yan po yung kanilang pinaglalabanan. And now, the end is near mga kaibigan. Nagpahayag po itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi na nila ipopursue ang kaso laban kay former President Duterte sa ICC dahil wala na raw po silang ebidensyang maipakita. Wala na raw po silang testigong maipakita para patunayan that Duterte committed a crime against humanity. Wala na po. So sabi po ni Jesus Crispin Remulla, hindi na natin ipapursue kasi wala na tayong ebidensya. Wala tayong makuhang testigo laban kay Duterte. Bahala na yung ICC na mag-pursue ng kaso. Di ba ang tanga?
Sino ba si Duterte? Pilipino. Ano ba yung kaso na inihabla nila kay Duterte? Extrajudicial killing. Mga pagpatay during the time of war on drugs. So saan naganap yung krimen na yan? Sa Pilipinas. Ngayon, kung wala silang maipakitang ebidensya, how much more sa ICC? Anong ebidensya ang ipapakita nila sa ICC? Di ba? Ang tanga lang. So, ano yun? Gagawa ng kaso, gagawa ng ebidensya ang ICC laban kay Duterte. At yan po ang pinakamalaking nakikita kong bayaran. Kailangan nilang bayaran ang ICC para magtanim ng mga pekeng ebidensya, mga pekeng testigo. Tapos sasabihin lamang nila doon sa report, redacted. O, di ba, mga kaibigan? Sa bungangan na rin po ng galing po ni Remulla na ginagastusan po ng gobyerno ang lahat ng gastusin ng mga testigo. More or less nasa 97 na po yung kanilang mga testigo laban kay Duterte. At inamin na po ito ni Jesus Crispin Remulla, ginagastusan po ng gobyerno yung visa, pamasahe, eroplano, iba pang mga bayarin, food and lodging, ilang araw mananatili, ilang linggo, ilang buwan mananatili sa the Netherlands, itong mga testigong ito. Baka nga kasama dyan si Aling Sheila. Diba? Hindi naman papayag yung mga yan na pagkain lang, food and lodging lang, plane ticket lang, o kaya visa lang yung makuha nila. Imposibleng wala po yung bayad. Ang matindi nito mga kaibigan, yung ibinabayad ng gobyerno sa mga depunggal na mga testigong ito ay galing po sa kaban ng bayan. Galing po sa pera ng mga taxpayers. Remember, meron pong budget deficit ang ating bansa. Ibig sabihin, yung pondo po ng ating gobyerno, nawawala po yung half billion. Half trillion mga kaibigan. Half trillion po kasi sa huling datos po ay nawawalan po tayo, kulang po tayo ng 497 billion pesos. 497 billion pesos. Ay my God. So ubos na po ang pera ng taong bayan. Ubos na po yung pera ng taong bayan. So ginagastusan po nila. Ang malupit nito mga kaibigan, malinaw pong nakasaad sa Rome Statute of the International Criminal Court kapag hindi po nila napatunayan ang kasalanan ang kanilang ibinibintang kay former President Duterte sa ICC, doon sa Crimes Against Humanity. The former president is entitled for a compensation. Pilipinas ang magbabayad.